Aftermath ng massive fire dito sa one of the biggest slum in Manila. Halos mabura itong mga bahay nakatayo dito malapit sa Pasig River. Dito po yan sa Parola, Manila na isa sa mga sikat na lugar. So sa likod naman ito yung mga bahay na hindi nasama. Hindi ito unang nagkaroon ng massive fire dito. Kaya nung nagkaroon ng sunog dito, nung huli, tapos tinayuan na siya ng mga konkretong bahay para mas matibay. Sa likod naman, ito po yung bagong pabahay, no? Ito yung sa 4PH. So, ito yung part 2 natin. Tignan natin yung sitwasyon naman ng mga kabahayan dito na hindi nasama sa massive fire. Ano mga puno to, sir? Mga kanyan? Niyog? Oo. Sunog din mo. Ito bahay talaga. Pag high tide, hanggang saan yung tubig? Maliit pa yan. Maliit pa? Rin. Sabihin, lubog yung mga bahay dyan kapag high tide, no? Ito ba yung Pasig River na to? Dugto na yung mapuntang Manila ba yun? Mga ilang pamilya, sir? Estimate mo yung mga apektuhan dito. Marami. Marami to. 100 to. Yung evacuation mula nila, nandun sa... Saan sila ngayon evacuation? Sa complex? Oo. Delpan Complex? Doon sila. Lahat. Kasi doon pumunta si Yorme kanina para sa meeting guys. Tara sir. Anim. Ang laki pala ng hawak niya ng barangay. Pati sa kabila, ganun din. Oo. Ito may damage, wala. Dito sir, walang kuryente ngayon dito. Mga bahay tsaka tubig. Tubig yata meron na. Oo, meron na. Sa kabila. Parang umikot lang tayo sir. Ha? Okay. Ubus lahat. Wala lang. Ubus lahat. Ah, dito wala na. Wala. Ubus. Out. May bahay talaga to dito, wala. Maganda dito. Ha? Wala ka dyan. So yung sunog simula sir dito malapit sa river. Oo. Tapos kumalat pa gitna. Lahat yung bahay. Hindi, yung tutulong yung bero. Buti hindi kumalat sa kabila sir no. Paseko. Tahimik na sila ngayon. Buti pa sila may diki na no. Pero mga kabayan, may diki na sila, tinasan na. Tapos dito naman, binabaha kayo dito no. Walang pananggay mga bahay dito. Pag umapaw yan, wash out talaga no. Kumpara mo sa kabila, tinasan na. Diyan kasi sir, may pabahay na dyan, yung Paseko. Yan yung pinakahuli kay Yorme. Kaso nasunog na bago pinagawa. Ito. Yan, lahat yan. Tibay. Kaso kung dito kasi kung gagawin mo pa Punta ba. sa dulo daming bahay doon. Na kalat. Doon tayo. Ah, sige. Doon tayo sa lista. Ano tayo? Hindi mo nang tayo anong bahay tayo? Ano sir, mga manukan? Ano to? Pasabong? Hey! Johnny! Johnny ha. Wasak din yung ring oh. Hi guys, welcome kayo. Hi guys. Hello! My vlog. Wala nang tira. Yan. Diba? Hindi. Wala. Pwede ba sa gilid? Saan galing itong tubig?
Saan galing to? Sa tubo pa yan? Sa gripo? Ah, Sige boss, Oo. daan lang. ah. Sa mga gripo to galing tubig eh? Gripo? Ah. Ito yung bahay niya. Ah, okay. Wasak din pala na. Yes, sir. Okay, siya naman sa dulo. Mas marami pa dyan kanina. Ano pa? May kilo na. Ito ay gadahan kanina. Ano nagsimula yung sunog tayo sa tingin mo? Saan galing una nagkaroon ng sunog dito? Sa Batuan. Ah, pagdating dito may nabutan pa kayo. Ang ano gusto ko kasi mga hapon. Sige, sige. Malakas na. Ito lang ba? May second floor din to tay. Oo, tatlo pala pag ito eh. So ang naiwan itong baba. Oo. Kawa sa kahoy yung taas niya. Tawag na. Nagmaterial tayo. Dito talaga yung matibay na. So kung tatawian to ulit tayo, itong papalitan ng kanto o hindi na pwede ito no? Kasi medyo sudyuhan pa no? Biga. Okay, poste. Kasi pag severe damage, makikita mo naman sir pag malambot no? Oo. No? Tibay pa rin siya. Kailangan babara sa tubig yan. Kasi oo na yan eh. Bato na sa tubig. Yung sa harap yan po yung Baseca Compound. Yan yung kilalang coastal urban community na matatagpuan dito sa port area ng Manila. Yan ay nag-uumpisa bilang isang man-made na isla, dockyard noong 1960s. Bila naman ito yung sa Parola. Ito yung MICT Access Road. So more than 30 years na yung mga nakatira dito. Alam nyo yung itsura nito dati, wala pa yung mga bahay dyan. Totally yung kalsada lang yun ang dyan. Hanggang sa dumami pa isa-isa, nagkakaroon na extension at ito na ngayon. Mala isang residential area na siya. So, hindi lang to unang nung nagkaroon ng sunog dito sa area na to. I think 2 beses na ayon sa informant. Pero nung nasunugan sila, yung mga bahay dito, ginawa ng konkreto para mas ligtas at hindi agad kumalat yung apoy. At ito na nga nangyari yung pangalawang beses. Mapapansin mo, yung mga bahay dito na hindi nasunog, yan ay gawa sa konkreto. Hindi agad kumalat. At meron pong bagong pabahay dito, yan yung 4PH, project ng National Government. But may kita mo ito sa likod naman, marami pang kailangan mabigan dito ng relocation or in case na gagawing project to, medyo marami pa yan. Isa ito sa one of the dense area ng Manila. Ayon din sa mga informant na tanong natin, nung nasunog to nung unang taon, binakod na pala to, may mga nagbabantay dito, pero ilang taon na nakalipas eh. Hanggang sa, ito, tinayuan siya ulit. Alam niyo ba, PAREX project? Or Pasig River Expressway. So dito yun dadaan sa Pasig River hanggang C6. So yung project na yun ay parang na-draft pa lang no. Hindi ba siya totally na cancel. So abangan natin. Kasi pwede rin no, lalagyan ng expressway itong Pasig River. Simula dito sa Manila hanggang area ng C6 doon sa may Rizal Province na yun. So dito ilalagay yung expressway sa gilid nitong Pasig River.
Yung ginagawang bagong pabahay dito, yan po yung sa Port Town Housing Project. So ito ay under sa Pambansang Pabahay para sa Pilipino 4PH, Barangay 20, Parola, Tondo, Manila. So itong Phase 1 project ay magko-cover siya ng 2 hectare at mag-feature itong 16-story residential building kung saan meron yan 2,000 units. Ang amenities dyan may basketball court, swimming pool, parks, multi-purpose hall. So grabe no, para mag-improve talaga yung quality of life. Pero kung tutusin, makikita mo sa likod, mukhang more than 2,000 to mga pamilyaan nandito.